Hola. Magkikita kami ng friend ko. So, punta akong Grand Via. Exit tayo ng Grand Via. Ito yung bubungad sa'yo. Sa exit. Siyempre, Saturday, Sunday, maraming mga tao. Mga turista or locals. Ini-enjoy talaga nila ang Saturday, Sunday. Umorder ako ng ice cream. Habang inaantay ko yung friend ko. So, €1.10. Ito yung gusto ko lang eh. Mainit na kasi dito, kaya usong-uso na ang ice cream. Kahit ito lang ang order mo, hindi nakakahiya. Igala ko na lang kayo dito. At sabi ng kaibigan ko, mamaya pa siya. Mamayang hapon kami magkita. Well, punta tayong Seoul. Itong kahabaan na to ay Grand Via. Yan, ang daming tao. So, careful lang talaga tayo sa ating mga valuable things. Kasi, marami din ditong mandurukot. Enjoy nyo na lang tong view habang ako ay naglalakad. Ang Espanya ay isa sa pinaka mura at pinaka puntahan ng mga iba't ibang bansa kasi bukod sa klima, pagsapit ng April, maganda na ang klima dito. So ito yung the last time na pinakita ko sa inyo. Dahil super daming tao, mas marami ngayon kaysa nung nakaraan. Kaya medyo traffic. Ayan. Itong lugar na ito na Grand Via ay sikat na sikat. So mayroon din ditong Uniqlo. Pasukin natin itong Uniqlo. Hindi lang locals ang pumapasok dito, ibang lahi. Dahil nga mura dito sa Espanya. So malamang mura din yung mga damit kaysa sa iba. So tulad nito itong bubbles. Manipis. Pero ano siya ito? 749 sa DKK. I think that one is Denmark, hindi ko alam. Hindi ko alam dito kung magkano. 79 euro. 79 euro. Ang ganda nitong tops na to. Hindi mo na kailangan ng bra, may foam na sa loob. Ang ganda pala ng design sa taas. Ito ay upstairs. May self-service pala dito. Ganda ng chandelier. Kaiba pala siya ng cashier. Yan. So, ito ay fitting room. Itong side na to. So, hindi pala siya katulad sa iba na nasa gilid lang ang cashier. Yung pinakita ko sa inyo, yun yung cashier. Self-service. Ang ganda niya, guys. Super soft.
Wala siyang size na medium. Kung gusto mong paputulan, meron silang servisyo dito. Ang ganda niya, ha? Ang ganda pala ng building ng Uniqlo. Ngayon ko lang siya na-realize. Ilang beses na din akong pumasok pero hindi ko siya napansin. Dahil ang tinitangnan nga natin ay yung mga damit, di ba? So napakaganda pala ng building sa loob. Mahangin pero maaraw. Hindi rin naman ganun kalamig. Kapag nasa araw hindi siya malamig pero kapag wala at malilom na doon super daming tao. Ganito kapag holiday, Saturday at Sunday. Kaya kung ayaw mo ng maraming tao, so pahinga ka na lang sa kwarto mo o sa piso mo. Pero guys, 'di ba? Hanggang Sabado ka na nagtrabaho, nakakulong ka sa bahay. Tapos hindi ka pa maggagala. Sa gabi na tayo magpahinga at matulog. So, umuwi muna yung friend ko at magcha-charge daw. Battery empty na. So, marami dito mga namamalimos, mga homeless. So, wag ko nang ipakita. At may mga ganito din na mga parang klaseng sugal. Katulad nung si Kuya, ayun. Guys, yung parang hindi ko alam anong loto ba yan. So dito na tayo sa Sol de Madrid. May mga Pilipino din ako nakita. Dahil nga mga holiday, day off ng mga trabahante dito. Kaya normal na ganito karami. And of course, hindi lang naman mga locals yung nandito. Iba't ibang klase ng nasyonalidad ay naandito. Merong part ng Latin America galing, yung mga neighboring countries ng Espanya. So, andito na tayo sa Sol de Madrid. Marami dito nagpapaaraw, guys. So, nakaupo lang sila dyan, inom ng kape or mag-ice cream. Yan. So, ganun nila ina-spend yung kanilang holiday dito. Shopping, kumain sa labas, at ito nga, mag-gala-gala kung saan-saan. So, ito yung Sol de Madrid na sinasabi ko. So, ang sarap dito kasi may init. Yan. Mayroon din ditong fountain. Nag-iisa si ate na may payong. Ayan. Hindi uso ang payong. Ayan, itong fountain na to. Daming tao, guys. Shout out doon kay Kuya na naglilinis. Kaya malinis ang Madrid eh. Marami ditong tagalinis. Yan o. Kahit mainit, maraming tao, maraming turista, tuloy pa rin ang paglilinis ni Kuya. Sabi ng iba, mas malinis ang Madrid kaysa Barcelona. Yung nakilala ko na
Filipino from America. Sabi niya mas malinis ang Madrid kaysa Barcelona. So, sorry sa mga taga Barcelona. Yun ang comment nila and I think so. Kahit yung metro. Kami makikita ng friend ko at a-attend na lang ako ng prayer meeting. So, daan tayo ng Jollibee. Bili tayo ng spaghetti. Bilhan natin ng spaghetti si Mother. Kita nyo yan guys, ang daming tao. So, hindi na uubos. Hindi mo alam kung saan sila galing. Basta dito, hindi na wawala ng tao sa syudad ng Espanya. Marami talaga siyang turista. At ang Espanya ang isa sa pinaka tourist destination lalo dito sa Europe kasi mura nga siya. Aside from Portugal, isa ito sa mura na pasyalan. Din yung nagdi-deliver dito na gamit ang mga bike guys. Kaya kung ikaw ay matyaga, pwede ka dito magtrabaho ng ganyan. Tiyagaan lang naman sa iba't ibang uri ng trabaho. So, punta tayo sa Jollibee. Ayan, located ang Jollibee sa 2 minutes away dito sa Sol de Madrid. Yung mga papunta dito ng Espanya, hindi nyo mamimiss si Jollibee kasi andito si Jollibee. Kahit nga yung baka namin ay nandito. Oh. Hindi pa nanganganak. Inilagay na dito sa syudad. So, pasok tayo. Terrace is full. Aba. Ayan, nakakaintindi tayo ng kaunti ng Espanyol. So, para llevar, it's for takeout. Then, dito tayo sa super ofertas at ito ang ating orderin. Pili tayo ng drinks. So, Lipton. So, ayan. Favorite kasi ito ni Mother. So, ayan na. Walang tao siya. Gaano. Dahil hindi pa naman sahod, guys. Kaya, walang tao. May mga Filipino na dumarating. Pero kaunti lang. So, while waiting guys, dito ako sa Jollibee at mayroong tugtog at baka ako ay mas copyright. So, yun lang guys. Hindi na kami nagkita ng friend ko kasi umuwi siya ng hotel niya. At ako ay a-attend na lang ng prayer meeting namin kasi mayroon kaming prayer meeting ng 6. So, punta din ako sa aking may appointment ako para sa aking requirements para tayo ay makabiyahe na rin pauwi ng Pilipinas. Ayan o. So, nakuha ko na order ko. Pauwi na ako. So, empuhar is tulak. Ito, yan. So, thank you for watching guys. Ayan. So, sa mga next vlog ko, hindi na tayo dito sa komunidad ng Madrid. Kung meron tayong budget, ay pwede na tayong lumabas. Kapag lumabas na yung aking ID, so pwede na tayong maglibot-libot ng Europa. Hoy, grabe. Parang kailan lang. Guys. At talagang na-stress ako last year. Pero hindi tayo ilalagay ng Lord sa stress na sitwasyon kung hindi niya tayo sasamahan. Kaya I do believe na sa mga paghihirap natin, tayo ay minumold ng Lord para tayo ay lumago sa ating pananampalataya at higit sa lahat, tayo ay magtiwala sa sitwasyon na kahit napakahirap,
Basta kasama natin ang Panginoon, magtatagumpay tayo. Kaya sa Lord ang papuri. Excited na talaga ako na magbakasyon. Pero hindi pa excited yung bulsa ko. Well, kung saan naman tayo dadalhin ng Panginoon, ipoprovide yon. And I do believe God will give us wisdom para ma-manage natin yung finances natin. So, yun guys. Thank you so much. Thank you for watching my video. Dun sa mga nag-aabang ng video ko. Yan. 3 years na ako sa Monday. Happy 3 years to me. Ang bilis talaga ng panahon. Salamat sa Panginoon. And shout out naman doon sa mga friends ko dyan sa Dubai. See you soonest. Ang masasabi ko. Bye.